Ito, i-debunk natin si BP Sara about doon sa sinabi niyang imbestigahan niyo po ang laptop issue sa overprice. Ito i-debunk natin galing ito sa Inquirer. Lahat ng platform ng media, lahat po ng andito. Inquirer, Philippine Star, Manila Times, nandyan po I-debunk natin kasi siya kasi puro paninira ang kanyang ginagawa at ipinahamak po niya ang tatay niya. Ito po ang magpapatunay na the main laptop issue and DepEd procurement of laptops for teachers that were deemed overpriced, outdated, and insufficient for the intended number of recipients during the COVID-19 pandemic. This issue lead to graft and falsification charges against former Secretary Leonor Briones and the other officials. A separate logistical problem involved delays in laptop distribution to a change in the delivery system where the supplier no longer handled logistics. So that time is 2021. Issues with the 2021 laptop procurement, overpriced and subpar. Commission on Audit COA found that the DepEd paid over 58,000 per laptop, a price point higher than comparable models on the market, and that delivered units were pricey. Sabi, overpriced, pricey for an entry-level type laptop. That time po, ang DepEd Secretary, that was Briones, yung pinalitan ni BP Sara noong 2022. Panahon po yan ng Tatay Digong niya. Yan po yung DepEd Secretary sa panahon ng tatay niya. At ang nangyari po dyan, nag-overprice po doon sa laptop na binili. So paano mo masasabing that time is panahon ni PBBM? Dahil hindi naman yan nangyari sa panahon ni PBBM. That was, malinaw that was 2020 to 2021 laptop. Hindi pa siya ang DepEd Secretary niyan. So, paano masasabi, mga DDS, na ang laptop na yan ay sa panahon ni PBBM? Hindi. Ang tanga talaga nito si BP Sara, sa totoo lang, pinapahamak niya yung tatay niya dahil unang-una itong 2020 to 2021, hindi pa presidente si PBBM niyan. Hindi pa po presidente si PBBM niyan. Iba pa yung DepEd Secretary yan. Pinalitan niya yung si Briones. Umupo ka 2022. Anong ginawa mo sa laptop na yan? Hindi mo pinamigay. Nakatenga lang sa bodega. Pinalitan mo yung DepEd Secretary na si Briones. Alam mo pala na may ganyan. Bakit hindi mo pinamigay sa mga estudyante? Kung di ka ba naman bobo? Sabi kasi niya, sabi sa interview nakarang araw, sabi niya kay Boying Rimulya, imbestigahan din daw yung laptop. Hindi ba niya alam na panahon ng tatay niya yung pinapaimbestigahan niya? Kung di ba naman tanga? Involving Saldico. Saldico, hindi naman din yan kaalyado ni PBBM. Dati na yung doon, congressman sa Bicol. Tanga talaga, napakatanga talaga nito si BP Sara, sa totoo lang. Hindi talaga to nagre-research or ng panahon na ang itinutukoy niyang laptop issue na overprice ay panahon pa ng tatay niya, 2020 to 2021. Itinurn over sa kanya nung 2022 yung pagiging DepEd Secretary, pinalitan niya itong si Briones. Tapos, kamukat-mukat, sinabi niyang overprice kasi nga po, merong corruption na nangyari dyan sa PAS. Yung pinalitan niya na itinilagang DepEd Secretary ni Digong. Yan po yung si Briones. Ayan overpriced DepEd laptop wrap sets versus Briones Lao and 12 others. That was
July 12, 2000, July 2021. Oh. So, paano mo sasabing sa panahon ni PBBM to? Wala. Pinahamak mo na naman yung tatay mo nito, BP Sara. Talagang ano ka talaga, tanga-tanga talaga. Kaya ka nga nag-resign as DepEd Secretary dahil hindi kaya ng utak mo. Hindi mo kaya ang trabaho, kaya ka nag-resign. Yung overprice na ito ay panahon ng tatay mo. Hindi pa ikaw, yung DepEd Secretary. Paulit-ulit tayo ng paliwanag dito. Meron tayong resibo. Ayan laptop issue, overprice. Naalala nyo nung kasagsagan ng Mary Grace Piatos dyan sa kamera? Naalala nyo? Binusisa yan yung overprice doon sa laptop issue na yan. Overprice siya. Ang nagsumiti yung COA mismo. Di ba? Nagkaroon ng graft and corruption dyan sa panahon ng tatay mo. Ginawa mo din. Ikaw din ay nangurakot sa DepEd na ikaw ay pumalit kay Briones dahil doon sa mga pinaggagawa mong paglustay sa iyong confidential fund. Kinangin na talaga tong isip ni BP Sara kung nagsasalita talaga mga bob. Sa matalino, hindi yan lulusot, pero sa tangang mga DDS, lulusot yan. Kasi alam naman natin ang DDS, mga mapupurol at makikitid ang utak, hindi nagre-research at hindi nagbabase sa balita at sa mga ebidensya. Ayan po, hindi po tayo fake news dito kasi it was recorded and dated sa Manila Times, Philippine Star, Inquirer, sa mga iba't ibang media platforms. Nakikita nyo ba yan? So magre-research po tayo mga DDS, pumunta po kayo sa i-research nyo lang laptop issue in DepEd. Lalabas po yan. Sa Google, lalabas po yan lahat. Andyan po, lalabas po yan. Hindi yan, fake. Kasi totoo yan, ayan, Maraming, dyan. Ayan, nasa balita. Kayo mga DDS, hindi kayo marunong mag-research kasi hindi kayo naniwala sa balita. Saan kayo naniniwala? Sa mga tangang DDS na katulad nyo. Hindi kayo magre-research, daig pa kayo ng grade 1 na marunong gumamit ng computer para mag-research. Mabobo kasi kayo mga DDS talaga, Sabihan nyo si Inday Lustay, mag-research ka naman. Napapahamak na tayo kakatanggol kay Inday Lustay, tapos nagpi-feedback sa tatay niya, nagbubumirang sa tatay niya yung mga statement niya. Hindi niya alam panahon ng tatay niya yan. Yang korupsyon na ginawa ng DepEd, na ginaya rin niya, na nangurap din siya. Bobo talaga ang Inday Lustay sa totoo lang. Ay, nako, wala na. Bobo ang Vice President ng Pilipinas sa totoo lang. Sa totoo lang, Real talk to, bobo ka, BP Sara. Ako na nagsasabi sa'yo. Kahit tayong dalawa, tayo ang magpakitaan ng mga evidences about dun sa sinasabi mo na overprice, na ikunukunik mo sa panahon ni PBBM. Ito nga nagpapatunay na 20 to 2021 ang niyan, ang overprice na sinasabi mo. Hindi yan panahon ni PBBM. Tanga ka talaga sa totoo lang. Ubod ka ng tanga. Ewan ko na lang sa mga DDS, ang pinapaniwalaan nila, ito yung tanga na bungol at bobo. Sinabi ko na lahat, ever since bobo ka. Period.